Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong, bumabati na isang mapagpalang Monday morning sa ating lahat. The topic that we're gonna learn today is this. The importance of developing a discerning spirit. Bago yun. What the Bible says about the importance of developing a discerning spirit. Gaano ba talaga ka-importante yung tinatawag na discernment? Maybe some of you magtataka kayo. Merong mga Christian na talagang malakas ang kanilang discernment. Ito yung mga tao na nakikita natin kung gaano sila kaingat sa buhay, kung gaano sila kaingat magdesisyon, kung gaano sila kaingat magsalita. And they are so sensitive with what is happening around them. May mga tao talagang ganun. Ang tawag doon, malakas ang discerning spirit. Yung para bang na-anticipate nila yung pwedeng mangyari. Ang tawag doon, wisdom ni Lord. God has given us not a spirit of intimidation, not a timid spirit, but God gives us a spirit of courage. Saan ang gagaling yun? Pag malakas ang discernment. Kaya nga minsan hindi ba napapag-usapan natin? Alam mo, ang lakas talaga ng discernment mo. Akalain mo na discern mo yun. Na yung taong yun mayroong ibang intention. Na yung taong yun kaya dumating kasi may gagawin. Na yung taong yun is ganito, yung taong yun is ganyan. Akalain mo na discern mo yun, kaya pala sabi mo wag na tayong tumuloy kasi na-discern mo eh. What is the importance of developing a discerning spirit? Ano ba yung word na discern? Okay, yung word na discern is to recognize and understand. Yung bang pag ikaw ay nasa isang situation, you are in a place na understand mo kaagad, na re-recognize mo kaagad ano ang meron dun sa lugar na yon. Pag may kausap ka, nare-recognize mo, naiintindihan mo kaagad kung anong klaseng pag-uusap meron kayo. Nadi-discern mo ang puso ng taong kaharap mo. It's not all about you. It's all about the Holy Spirit that is guiding you. Pero ang tanong, paano natin palalakasin yung ating discerning spirit? O especially kung ikaw ay nagbi-business ka. Maraming mga tao, they fall into trap, they fall into some kind of deceiving kasi mahina ang ating discernment. Okay. It's not about matter of trust and something. Hindi ito eh. Yung discerning spirit mo, yung halimbawa nag-uusap na kayo, yung nadi-discern mo na parang alam ko na kung saan papunta tong pag-uusap na ito. Sigurado ito uutangan ako nito pagdating sa dulo. Okay? Maganda na mga pasakali eh. Parang talagang ang ganda ng sapatos mo. Ang pogi-pogi mo ngayon. No, iba ang dating mo talaga ngayon. Alam mo, bagay sa iyo. Yung mga ganyan, ako na-discern nila kaagad yan. Ako alam ko na, utangan ako nito. May discernment ka na ganun, ano? Yeah. Pero hindi naman, it's just an example. Kumbaga, nakikita mo na nasa-sense mo na because of your discerning spirit kung anong motive niya. Ano yung next step niya na gagawin sa iyo. And it is very important to develop a discerning spirit. It is very important to recognize and understand what is going on around you, what is happening between the two of you, na di-discern mo na through the power of the Holy Spirit, what should you do, what should you say, and how you should understand and recognize the situation. Can I see an amen to that? Can I see an amen to that? Sino sa atin dito yung gustong lumakas, ma-develop pa yung tinatawag nating discerning spirit? Ang discerning spirit, nanggagaling yan sa Panginoon. Nanggagaling yan sa Panginoon. Hindi yan sinasabi nating manghuhula ka. Hindi. Ang discerning spirit is this innate. Pag sinabi nating innate, natural yan sa isang anak ng Diyos na malakas ang discernment. Hindi mo pa sabihin, nahulaan ko yung gagawin niya. There is no such thing as hula. Yung discernment meron. Kasi nasa Bible yan, yung discernment. And God will give you a gift of discernment, mga kapatid, if you will develop it. At
ito maganda, pwede mong ipasa yan sa mga anak mo eh. Yan ang pag-aaralan natin ngayon. How to develop a discerning spirit. Okay? Ano ang ating biblical foundation? Simple lang. Ito ang ating biblical foundation to that. I want you to open your Bible to Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 9. Okay? Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 9. Okay? And these words which I commanded you to do today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Again, Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 9. And these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorpost of your house and on your gates. Anong kinamalayan nito, Pastor? Old Testament ito, si Moses pa ito nagsasabi na ito eh. Basahin natin sa Tagalog, mas maganda. Ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo, sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso, at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak, at iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon. At iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay at bilang panali sa iyong noo. At iyong isusulat ang mga ito sa pintuan ng iyong bahay at sa mga pasukan ng inyong mga bayan. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Many of God's people, many Christians, they always get into trouble because they lack of what we call a discerning spirit. Ilan dito aamin na kaya tayo trouble? Lagi ko tong ipinapaalala. Hindi lahat ng maganda, hindi lahat ng pogi naka-jackpot ka na. Tama? Sabi nga nung kanta, humanap ka ng at ibigin mong tunay. Hindi mo na discern kung anong purpose talaga ng taong yun sa'yo eh. You fall into trap. You fall into temptation. Tama? Minsan naboboladas ka, nadadaan ka sa mga magagandang salita. You are putting yourself into trouble because you are lack of a discerning spirit. And when you are in trouble, obviously yung trouble na yon, it is Satan's traps in your life. Some people, some Christians, they walk right into Satan's trap and never even know what hit them. Tapos sasabihin mo na lang, ano nangyari? Bakit nagkaganon? Yung pang, I cannot imagine what went wrong. Yun na lang ang sasabihin mo, bakit nagkaganon bigla? Ano nangyari? But a person with a discerning spirit will be quick to explain. Will be quick to understand. Will be quick to recognize and understand the situation. Maintindihan mo na, na-discern mo na kaagad. Alam ko na ito. Trap ito ni Satan. Ito ay scheme na naman, plano na naman ng demonyo sa buhay ko ito, kaya ako nandito. Pero na-discern ko, I will make a decision, I will not fall into it more, at ako'y aalis dito. Trap ni Satan to. Yung alam mo na inalis ka ni Lord doon, tapos bibigyan ka ng isang bagay na maglalayo sa iyo sa ministry, na maglalayo sa iyo sa presensya ng Diyos, trap ni Satan yan. Trap ni Satan yan. Yung alam mong ang lapit-lapit mo na sa Panginoon, pero the same thing over and over and over again will happen to you, ilalayo ka ng demonyo. Yun ang madidiscern mo dapat. Teka muna. Hindi tama ito eh.
Bakit instead na imbis na ako'y mapalapit sa Panginoon, pero bakit nung nakilala ko ito, nung bakit ako'y nandito sa sitwasyon na ito, nung tinanggap ko itong trabaho na ito, bakit parang palayo ako ng palayo sa Panginoon? It's a devil's scheme. The Lord will never give you a situation where you will fall out for Him. The Lord will never give you a situation where He will distance Himself to Him. To you, mga kapatid. Hindi gagawin ni Lord yun. Ang lahat ng gagawin ni Lord sa buhay mo is para mapalapit ka sa Kanya. However, the devil will use any methods, any tools, any situations for what? For you to be separated to God. Gagamit ang demonyo ng bagay, ng tao, ng pangyayari, parang Pinoy henyo lang, no? Tao ba ito? Bagay ba ito? Pagkain ba ito? Para ilayo ka sa Panginoon eh. At pag mahina ang discerning spirit mo, mahina ang discernment mo, makikarried away ka. Lalayo ka kasi hindi mo na di-discern. At you will find yourself, anong nangyari sa akin? What happened to me? Sabi mo pa nga, dati naman active naman ako eh. Bakit bigla kaya nagkaganon? Kasi hindi mo na discern eh. Na unti-unti ka nang nilalayo ng kaaway. Each of us needs to develop a discerning spirit. Saan natin, ano ang foundation ng discerning spirit? Saan tayo mag-uugat ng discerning spirit? Where should be our discerning spirit be rooted? It is rooted in a strong relationship with the Lord and the knowledge of right and wrong. Yun ang foundation ng discerning spirit. Pag malapit ka sa Panginoon, alam mo ang tama at ang mali. Alakas ang discernment mo. That's true. You have to identify right from wrong. Pag mali, mali. Ayaw ni Lord niyan. Hindi pwede mong gawing tama yung mali. May grace naman si Lord. Itatama na rin ni Lord yan kahit paano. No. Right is right, wrong is wrong. Ganyan ang policy ng Panginoon Diyos. So you have to stand whether it is in the right or wrong. Pero pagka malapit ka sa Panginoon Diyos, your faith is rooted with a strong relationship with God, then you will identify it in your life. Sa simula pa lang alam mong mali na, huwag mo nang ituloy. Sa isip mo pa lang nagkakasala ka na, huwag mo nang ituloy. Huwag mo nang ibuka yung bibig mo. Gamitin ang discerning spirit. Pero ano sabi ng verse? We must also show our children how to do the same. Hindi ba ang ganda niya na ipinapamana natin yung natututunan natin sa morning devotion? Ganun pala. Ayoko nang maulit sa anak ko itong mga patambling-tambling na sistema ng buhay ko. So I will teach my children diligently how to do the same. The time to teach them to listen, to obey God is not within they reach adulthood. Saka na kita tuturuan anak pag naiintindihan mo na. Saka na kita tuturuan pagka high school ka na. No. Rather, we should instruct them from the time that they are very young. Paano naman pastor? Wala naman akong anak. Single ako pastor. Sino naman tuturuan ko? Turuan mo yung sarili mo. Evaluate mo yung sarili mo. Meditate the Word of God. Make sure that your faith, that your character is rooted in the knowledge and understanding of the Word of God. Meron kang spiritual children. May ini-invite ka sa church. And by the grace of God, nung nadala mo sa church, tumanggap sa Panginoon, anak mo yun. Spiritual child mo yun. Spiritual son mo yan. Spiritual daughter mo yun. So anong gagawin mo? I-disciple mo siya, turuan mo siya. O alam mo, yung mga bagay na yan, ayaw ni Lord ng ganyan, yung mga bagay na ganito. Maganda yung habang maaga, ipag-pray mo. Ipag-pray mo, you teach them in a nice way. Kung may anak ka, you don't teach them when they reach adulthood. No. When they are still young.
Ano sabi ni Moses sa mga Israelites? Okay. They must thoroughly train their children in God's commandments. Ano sabi ni Moses? And these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children. Talk to them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, when you rise up. Ibig sabihin, we must know right from wrong not only in theory but in practice. Kaya ang sabi ni Moses, habang kayo naglalakad, habang kayo ay nakaupo, habang kayo kumakain, habang kayo nakatayo, ano ibig sabihin nito? Okay, hindi niyo ba napansin? May verb, may action word. Okay, isin nga natin yung camera natin. Malabo. Okay. Sabi ni Moses dito, hindi lang sa salita mo tuturuan yung anak mo. Okay, tingnan ninyo ha. How come that this principle is applicable to all of us, even single people? Okay? Talagang yung ating camera kaya lumalabo siya. Okay. So ibig sabihin nito, sabi ni Moses, habang kayo naglalakad, habang kayo nakaupo, ano ibig sabihin nito? We must not know right from wrong and we should not teach them only by theory but in practice. Ipakita mo sa kanila ano ba ang tamang paglakad. Ipakita mo sa kanila habang kumakain kayo, ano ba yung tamang manners, ano ba yung tamang gawin. Kaya binigyan tayo ni Moses dito nilid siya ni Lord para ituro ito sa mga bata, sa mga anak. At sa mga bagong Christians na rin, we must also ask God to show us how to apply His truth, His word to our lives so we can live in obedience to His word. Kaya ang sabi ni Moses, binigyan ng instruction. That's why Moses instructed us to teach our children God's commandments throughout the day. Ibig sabihin nun, pag kayo nakaupo, pag kayo naglalakad, pag kayo nakahiga, kung ano mang ginagawa, ibig sabihin na throughout the day ito. Huwag niyong kalilimutan na bigyan ng instruction, turuan pag may pagkakataon. It is not just a half an hour session. It is not just only in Sunday school lesson, but we are to say plainly to them, this is the right behavior. Ito yung tamang gawin. Ito yung tamang pag-iisip. Ito yung maling diskarte. Ito yung maling pagpananalita. Ito yung maling ganito. Ito yung tama anak. Ito yung mali. This is God's command. Lagi nating bibigyan ng foundation. Siyempre tatanungin tayo niya, bakit mali? Kasi ang gusto ng Diyos ganito Ang gusto ng Panginoon Diyos ito. Ang sinusunod natin yung panuntunan o yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. Itinuturo natin sa kanila. Same thing sa kaibigan mo. Malalim ka na sa Panginoon, you share the goodness of God. You teach them the commandments of God. You teach them what is right from the eyes of God and what is wrong from the eyes of God. Hindi ba sabi ko sa inyo, you have to strive to be the right person to your friends. I-guide nyo sila, alam mong may maling ginagawa. I-guide mo, turuan mo. Yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, when they accepted the Lord, they are considered as baby Christians. And it is the perfect time. Ilan sa inyo dito yung meron kayong mini-mentor? Ilan sa inyo dito yung meron kayong tinuturuan? Yung pag nagkukwentuhan kayo na i-share ninyo yung thoughts ni Lord. Na i-share niyo yung natututunan natin sa morning devotion. Alam mo, natutunan ko kanina. Dapat pala pagka tayo ay under emotion, yung emotional tayo, hindi dapat pala tayo nagde-decide. Ganun ba yun? Oo. Kasi impulsive tayo. Minsan, sobrang galit natin, nakakapag-decide tayo ng hindi maganda. Minsan, pagka sobrang saya tayo, hindi natin nakikita yung pros and cons ng ating decisions. Nag-guide mo siya. Ito yung ibig sabihin na you are training your children. You are training them. Baby Christian nga hindi pa sila ganun kalalim. What more sa mga anak pa nating sarili? Alam mo ba, ito ang utos ng Diyos dyan Alam mo, ito ang will ni Lord sa buhay natin And this is the consequence for disobeying God. Pag hindi mo sinunod ang Panginoon Diyos, ito lang naman ang consequence. Lalo kang mahihirapan sa buhay. Hindi ka magiging maayos, paulit-ulit na mangyayari sa buhay mo yan kasi dinidisobey mo si Lord. However, an education in right and wrong
is not just about legalistically or just following God's rules. Rather, we must teach our children to love God and embrace the principle of His Word. Ano ibig sabihin nun? Teach our children, teach our friends, teach those baby Christians to always obey the initial command of the Holy Spirit. For them to keep their step in accordance to the will of God and to the guidance of the Holy Spirit. Tinuturo natin sa kanila. Mahalin natin ang ating Panginoon Diyos. Yakapin natin ang panuntunan ng Panginoon. Paano natin gagawin? Whatever you do, naglalakad man kayo, i-share mo kung anong gusto ng Diyos sa buhay niya. Kumakain man kayo, in every situation, make every time to teach them diligently. To teach them the commands of God. To show them what true God is. To teach them what is right and what is wrong. Kasi mahal mo sila. A child who is thoroughly committed to God, you teach them how to be committed to God. You teach them to know how to seek God and how to obey God. Alam mo yung mga taong ganyan? Ito, tandaan nyo. Okay. Yes, we fail sometimes. Pero yung failure natin, hindi kagaya ng mga tao na malayo sa Diyos. Yung failure nila, ang tawag doon bonggang-bongga. Yung sa'yo, medyo mild-mild lang eh. A person, a children, a son, a daughter who thoroughly committed to God because you taught them in their younger age, o yung kaibigan mo na baby Christian, tinuruan mong mag-commit sa Panginoon, tinuruan mo na paano niya hanapin si Lord sa buhay niya, tinuruan mo siya na paano sumunod sa Diyos sa buhay niya, they will have little trouble in life. Yes. Why? Lalakas ang discerning spirit nila. They will develop a discerning spirit what is God's will in every situation. Hindi ba ang ganda nun? Natuturuan mo sila, ano ba ang will ni Lord sa buhay ko? Ay hindi gusto ni Lord tong ganito. That child, they will quickly understand when the Holy Spirit prompted them, when the Holy Spirit signals them that these things are wrong. These things are crooked. Yung conscience niya, his conscience remains alive and sensitive. Yun. Pag ang iyong Holy Spirit is malakas sa katawan mo, you teach people how to seek God. You teach your children how to obey God. You teach those children how to commit to God. Lumalakas yung Holy Spirit. And even you can discern that na parang hindi tama. May something that is pushing me. There is something that is burdens my heart. May mali ito. Napapansin niyo yan? Ilan sa atin dito naka-experience niyan? That your Holy Spirit is so active in your life, it is so powerful in your life, and you are becoming sensitive in any situation. Alam mong makakasakit yung pananalita mo, hindi mo na agad yun gagawin, hindi mo na sasabihin. Because your Holy Spirit, your conscience, it remains alive and sensitive. So ano nangyayari? You avoid becoming an easy target for the enemy. Lakas ang discernment mo eh. Ay, hindi ako magagalit nito. Gagamitin ng demonyo itong galit ko na ito eh. Na-discern mo na kaagad eh. I will never buy what he is selling. Hindi ko bibilin yung tinda nito. Hindi. Na-discern ko na kaagad eh. May mangyayari pag pinatulang ko ito eh. It is so alive. It is so sensitive. Kaya yung mga taong mahina ang discernment, yung bang napapadala sa emotion, naku, tuwan-tuwa ang kaaway dyan. Parang target shooting range ng kaaway yan. Ito, madaling magalit to si dito, papanain ko to dito, babaraling ko to dito. Bullseye. Ayan na, na-discern. Hindi mo na-discern na gagamitin ng kaaway yung sitwasyon na yan para mag-flare up ka na naman, magalit ka na naman, mawalan ka na naman ng mga ganun pa.
di lang ako Kristiyano. Tanggalin ko yung pagka-Kristiyano ko dito. O yan na eh. Hindi mo na di-discern na unti-unti nang umaatake yung kaaway. Hindi mo na di-discern na tina-target ka na ng kaaway. Tuwan-tuwa na yung kaaway. Kasi bakit? Mahina ang discernment. How to develop a discerning spirit? First, be closer to God. Meditate His Word. Obey the Holy Spirit in your life. Be obedient to God. Be committed to His Word. In that way, madali mong nadidistinguish yung mali at saka yung tama. Learn to seek God. Learn to obey God. And I'll tell you this, mga kapatid. You go closer to God, the more power that you will have. The more you seek God, the more of His discerning spirit will be upon you. Yes. Ano yung life principle natin? Totoo yan eh. God's Word is an immovable anchor in times of storm. Yung storm na madi-discern mo kung anong pwedeng mangyari. But as you grow closer to God, you draw near to God, you always seek God, and you always obey God, those troubles, alam ko na yan. Alam ko na yan. Style na naman ng kaaway yan. Style na naman ng kaaway yan. And I will never fall into trap again. I will never fall into trap again. My prayer and my desire is for us to really develop a discerning spirit. Not only to us, even to our children as well. Turuan natin sila. Not only our biological children, but even, mga kapatid, to our spiritual children. Importante yan sa buhay natin na maipasa natin yung legacy, maipasa natin yung pagiging masunurin sa Panginoon, yung pagiging malapit sa Panginoon, maipasa natin yan sa mga mahal natin sa buhay. And even to us, it's not yet too late. Hindi pa late para sa atin. You draw near to God. You draw closer to God. I'll tell you, mag-iiba ang pananaw mo. Lalakas ang discernment mo at hindi ka basta-basta nagagamit ng kaaway. At hindi ka basta-basta natatrap ng kaaway into a situation where you will say, anong nangyari? Bakit nagkaganon? No, hindi na mangyayari sa'yo. Mangyari man, hindi na magiging madalas. Dati araw-araw. But as you grow more, and thank you sa morning devotion, napapaalalahanan. Nare-remind tayo ng tamang pag-uugali. Nare-remind tayo ng tamang paglapit sa Panginoon. At lalo-lalo na, ma-develop yung ating discerning spirit. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang kay ganda na muli, Panginoon, ay ginaid mo kami. Yung wisdom mo, Lord, yung knowledge mo, yung understanding, Lord God, na ipinigay mo sa bawat isa sa amin, Lord God. That truly there's a big question in our life, how to have a discerning spirit. Paano ko ba ito madidevelop, Panginoon, para hindi ako palaging tumbling sa buhay? Paano ba ito madidevelop sa akin, Panginoon, para hindi ako palaging nagkakaganon sa mga desisyon ko? And sometimes, lagi akong hari ng sablay. I fail always, Lord God. And thank you, Lord, that now I have learned a very powerful revelation that comes from you alone. That beginning today, Lord God, I commit myself to develop that discerning spirit not only to me but to my family, my friends. That we will never be, Lord God, entrapped into a situation where the enemy is enslaving us. We give all the glory and the honor and the highest praise to you, Lord God, as we pray all of these things in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name, this is our prayer, and all God's people say, Amen and Amen and Amen. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong, bumabati na isang mapagpalang Monday morning sa ating lahat. Laging tatandaan, we must know right from wrong, not only in theory, but in practice. In that way,
our discerning spirit will develop even more and more and more. Pag tama-tama, pag mali-mali, anong foundation? Konsultahin ang salita ng Diyos. Panindigan sa utos ng Diyos at laging sumunod sa ating Panginoon. At huwag kakalimutan mga kapatid, we are blessed by God. I love you all with the love of the Lord.